Kabanata 441. Ang Bougainvillea ay matatagpuan sa tabi ng isang magandang lawa. Ito ay isang napakasikat na pribadong bilya sa Ningzhou. Si Lito ay nakatayo sa gate sa sandaling ito, ngunit siya ay medyo nahihiya. Anak, gusto mong pumasok ng walang imbitasyon. Ang dalawang malalakas na lalaki sa pintuan ay nakatayo sa harap ni Lito na parang mga bundok. Medyo natahimik si Lito. Bagay talaga ang babaeng ito. May invitation pa siya sa ball, kaya hindi niya sinabi ng maaga. Wala siyang choice kundi hintayin siya sa pinto. Kung ganoon ay hindi na ako papasok. Maghihintay ako dito. Kinailangan niyang tumabi. Gayunpaman, tumanggi ang malakas na lalaki na sumuko. Umalis ka na dito, ikaw brat. Huwag kang tatayo dito at hamarang sa daraanan. Medyo hindi nasisiyahan si Lito. Kumunat ang noo niya at sinabing, hindi ba pwedeng tumayo na lang ako dito? Of course not. Tignan mo nga yung suot mo. Ikaw ay malamang na isang maliit na punk. Gusto mong pumasok para kumain at uminom, hindi ba? Sabihin ko sa'yo, hindi pwede. Habang nagsasalita ang malakas na lalaki, direktang tinulak niya si Lito. Kung maglakas loob kang hawakan ulit ako, huwag kang magsisi. Naging malamig ang ekspresyon ni Lito. Ayaw niyang maging kaaway ng iba, ngunit ang saligan ay hindi sila lumayo. Kung hindi, hindi niya iniisip na ilipat ang kanyang mga kalamnan at buto. Haha, you little loser, what's wrong with touch you? Huwag kang tatayo dito at mag-enjoy sa tanawin. Hindi mo ba nakikita kung sino ang lahat dito? Nakasuot ka ng murang damit. Ano ba ang pinagkukunwari mong mayaman? Mabangis ang mukha ng malakas na lalaki. Ikinumpas niya ang kanyang kamao at sinabing, kung hindi ka lalabas ngayon, hindi ako magiging magalang. Pinaikit ni Lito ang kanyang mga mata at hinawakan ang kamao ng malakas na lalaki. Pinahit niya ito ng husto. Basag. Na-dislocate ang kamay ng malakas na lalaki. Mababa ang tingin mo sa akin. Malamig na saway ni Lito. Kasabay nito, isa pang malakas na lalaki ang agad na humakbang para tulungan at sinipa si Lito. Si Lito ay mabilis na umiwas at sumipa sa bilis ng kidlat. Diretso niyang sinipa palabas ang malakas na lalaki at nontog sa pader. Ang eksenang ito ay nakaakit ng maraming tao na huminto. Magpapunta ka dito. May nanggugulo dito. Lahat ay nakaturo kay Lito. Naglakas loob siyang manggulo sa teritoryo ng Su family. Pagod na ba siya sa pamumuhay? Ibig sabihin, tiyak na mapapahamak siya. Ang mga dumating sa bola ay pawang mga sikat na figure sa Ninghai City. Ngunit nang banggitin nila ang pamilya Su, puno ng pagkamangha ang kanilang mga mukha. Sa sandaling ito, may mga yabag, isang grupo ng mga tao ang lumapit. What's going on? Who dares to make trouble in my house? Ang pinuno ay isang binata sa edad na 20s na may mabangis na tingin. Ang lalaking ito ay anak ng pinakamayamang tao sa Ning City, si Obet Su. Ang party na ito ay ginanap sa pamilya Su. Ang Bougainvillea ay pag-aari ng pamilyang Su, na nagpakita kung gaano kalakas ang pamilya. Nandito na si Young Master Obet Su. Binati siya ng lahat ng may paggalang. Inilagay ni Obet ang kanyang mga kamay sa likod at tumango na parang binata. Ang malakas na lalaki ay tumayo mula sa lupa, itinuro si Lito at galit na sinabi, Young Master, ang taong ito ay walang imbitasyon, at inatake pa niya kami. Oh! Tumingin si Obet kay Lito, ngunit walang galit sa kanyang mukha. Bagkus, hindi niya ito sineryoso. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang mga mata, si Lito ay, higit sa lahat, ay isang gangster lamang na gustong pumuslit sa isang mataas na klaseng lugar. Kung ikukumpara sa kanya, ang anak ng pinakamayamang tao, mas masahol pa siya sa langgam. Sino ang magagalit sa langgam? Gayunpaman, ngini siya ni Lito. Sabi ko gusto kong maghintay, pero pinilit mo akong umalis at hindi ka napilayan. Napakabait ko. Anak, ang galing mo magsalita. Ngumisi si Obet. Mula sa mga salita ni Lito, marahil ay nahulaan na niya kung ano ang nangyayari. Malamang na unang kumilos ang mga security guard ng kanyang bahay. Kung ganoon, hindi ako makikipagtalo sa iyo. Kung humingi ka ng tawad sa dalawa kong nasasakupan, matatapos na ang lahat. Si Obet ay mukhang mapagbigay. Tumayo ang dalawang malalakas na lalaki at matagumpay na tumingin kay Lito. Boy, narinig mo ba yon? Mag-sorry ka dali. Humihingi ng tawad. Hindi ako humingi ng tawad sa isang aso. Malamig na sabi ni Lito. Tinatawag mo ba kaming mga aso? Itinuro ng dalawang malalakas na lalaki ang kanilang mga ilong at galit na nagtanong. Kagat-kagat mo ako pagbuka mo. Kung hindi ka aso, ano ka? Ang mga sulok ng mga labi ni Lito ay kumulot. How dare you? We are under the command of the Young Master. Kung papagalitin mo kami, sinasampal mo sa mukha ang Young Master namin.
Alam ng dalawang malalakas na lalaki kung gaano kalakas si Lito, kaya hindi sila nang ahas na kumilos, kaya itinutok nila ang apoy kay Obet. Gaya ng inaasahan, agad na nagdilim ang mukha ni Obet. Originally, kasalanan ng dalawang security guard, kaya ayaw niyang pakialaman. Gayunpaman, ang mapanghamak na ugali ni Lito ay nagpalungkot sa kanya. Not to mention sa Ning City, kahit sa buong Jiangnan Province, walang mataas na opisyal o marangal ang maaaring gumalang sa kanya at magbigay ng sapat na mukha sa kanya. How dare this scumbag, who was dressed in trash, not give him any face in public? Mukhang pagod na siyang mabuhay. Tatawag pa lang sana siya ng tulong, biglang may lumabas na babae mula sa crowd. Lito, bakit ka nandito? Si Susan Su pala ang nagtutulak. Nakasuot siya ng light yellow na dress, nakalugay ang itim niyang buhok. Ang malajade niyang mukha ay may suot na light makeup na siyang nagpaganda sa kanya. Miss Su, magkakilala ba kayo? Napatingin si Obet kay Susan at itinaas ang kanyang kilay. Tumango si Susan, pushing. Young Master Obet So, kaibigan ko siya. May hindi pagkakaunawaan ba sa inyong dalawa? Binigyan ni Obet si Lito ng malungkot na tingin. Dahil kaibigan ka ni Miss Su, kaya kalimutan mo na. Nakahinga ng maluwag si Susan. Ang kanyang ama, si Jeff, ay magaling sa Go Game. Siya ay isang sikat na baguhang manlalaro sa Ninghai City. Paminsan-minsan ay nilalaro nila ang Go Game, kaya naging maayos ang kanilang relasyon. Kung hindi, imposible para sa isang maliit na pamilya tulad ng Su family na makipag-ugnayan sa isang mayamang pamilya tulad ng pamilya ni Obet. Hindi ito ang lugar kung saan ka dapat pumunta. Tara na. Inilibot ni Susan ang kanyang mga mata kay Lito at hinimok itong umalis. Gayunpaman, tumayo si Lito at tumingin kay Obet na aalis na sana. Stop! Hindi ka pa nagsusorry sa akin. Bigla siyang nagsalita. Sa sandaling sinabi niya iyon, naramdaman ng lahat na blanko ang utak ni Lito. Biglang nagpakita ng awa si Obet at pinakawalan siya, ngunit tumanggi pa rin siyang bumitaw. Pagod na ba siya sa buhay? Agad na namutla ang mukha ni Susan. Alam niya ang karakter ni Obet. Napaka-ruthless daw niya. Bagamat bata pa siya, marami na siyang napatay. Gaya ng inaasahan, tumigil si Obet sa kanyang paglalakad at tumingin kay Lito na may masamang ngiti. Anak, mali ba ang narinig ko? Gusto mo humingi ako ng tawad? Tinuro niya ang sarili niya. Kilala mo ba kung sino ako? Pagtingin mo, normal lang na hindi mo kilala. Puno ng paghamak ang tono ni Obet. Masasabi ko lang sa'yo na kapag nasaktan mo ako, hindi ka makakaalis dito ngayon. Lito, humingi ng tawad kay Young Master Obet. Sa sobrang takot ni Susan ay nanginig ang kanyang buong katawan. Obviously, galit na si Obet. Gayunpaman, mukhang wala pa ring puso si Lito at sinabing hindi nagmamadali, ganun ba? Gusto kong subukan. Lito, huwag palaging masyadong mapagmataas sa sarili. Sino ka sa tingin mo? Kakayanin mo bang masaktan si Young Master Obet? Galit na galit si Susan kaya namula ang kanyang mukha at puno ng galit ang kanyang mga mata. I'm nothing. But in my eyes, they're nothing. They're just a bunch of trash. Umiling si Lito at sinabing hindi nagmamadali. Good. You have guts, bata. Kung hindi kita tuturuan ng leksyon ngayon, pasensya na sa pangalan ng Su family. Pagkatapos noon, kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang tumawag sa kung sino. Lito, ginawa ko na ang lahat para sa iyo. Kahit nabugbugin ka hanggang ngayon, hindi ako magsasalita para sa iyo. Napakawalang isip mo. Galit na galit si Susan kaya namula ang kanyang mga mata. Alam mo bang hindi ka kasing galing ng langgam sa lupa gaya ng Su family? Kaya ba ng langgam ang isang elepante? Tumigil ka na sa panaginip. Pagkatapos noon, napaatras siya ng ilang hakbang, at nanlamig ang mukha niya. Sa oras na ito, dumating din ang mga taong tinawag ni Obet. May kabuuang 30 matitibay na bodyguard. Pinag-cross ni Obet ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at matagumpay na sinabi, hayaan mong ipaalala ko sa iyo na ang 30 taong ito ay pawang mga martial artist na may panloob na lakas. Kabanata 442. Nang matapos magsalita si Obet, nagulat siya. Gulat na gulat ang mga nanunood at may malamig na pawis sa noo. Bagaman maraming martial artist sa mundo, kakaunti sa kanila ang may panloob na lakas. Sa oras na ito, 30 internal strength martial arts practitioner ang dumating. Dapat sabihin na ang Su family talaga ang pinakamayamang tao sa Ning City. Talagang mapagbigay sila. Ang halaga ng pagtataas ng mga martial arts practitioners na ito ay malamang na astronomical. Kahit ang mga ordinaryong mayayaman ay hindi kayang bayaran. May problema ang batang ito ngayon. Sino ang gumawa sa kanya ng napakabata at mayabang na naglakas loob na hominin si Young Master Obet?
Itong tipong walang mata ang nararapat na mamatay. Ilang tao ang nambobola kay Obet nang walang kahihiyan. Siyempre, mayroon ding ilang mga tao na nadama na ito ay hindi patas para kay Lito. Obvious naman na unang nagkamali ang Su family. Kailangan bang maging ganito kalupit? Hoy, anong magagawa ko? Ito ang pamilyang Su. Kahit na dumating ang mga pulis, wala silang lakas ng loob na pakialam dito. Isang sunod-sunod na buntong hininga ang maririnig, at lahat ay tumingin kay Lito ng may awa. Naikuyom ni Susan ang kanyang mga kamao at ngumuso. Sa panahong tulad nito, hindi na niya kayang panindigan si Lito. Kung magagalit siya kay Obet at malagay sa gulo ang kanyang pamilya, mas marami ang mawawala sa kanya kaysa sa natamo niya. Hindi siya ganoon kawalang isip. Tumingin si Obet kay Lito, na walang ekspresyon sa kanyang mukha, at naisip na siya ay walang isip na takot. Haha, anak, natatakot ka ba? Sayang, huli na. Ngumisi si Obet at sinabing, syempre, kung gusto mong mabuhay, may paraan. Tinuro niya ang lupa sa pintuan. Lumuhad ka dito. Tuwing may papasok, nakikipagkawtaw ka sa kanya. I can consider letting you go. You don't have to think about it. Just ask them to do it. Sa sandaling matapos magsalita si Obet, direktang nagsalita si Lito, ang kanyang tono ay kalmado ng tubig. Ano? Natigilan si Obet, iniisip na mali ang narinig niya. Inakala niya na si Lito ay iiyak ng mapait at maihihipa sa kanyang pantalon, ngunit hindi niya inaasahan na magiging kalmado ito. Binata, huwag mong ipilit ang sarili mo. Gawin mo lang ang sinabi ni Young Master Obet. Tama. Mas importanteng mailigtas ang buhay mo. Magkukawtaw ka lang. Sinubukan siyang hikayatin ng mga nanunood ng may kabaitan. Malamig na ngumiti si Lito. Sa buhay na ito, ako, si Lito Argel, ay walang karapatang magkawtaw sa iyo maliban sa aking mga magulang. Sino ka sa tingin mo para paluhod ako? Malamig niyang tiningnan si Obet. Bingi ka ba? Papuntahin mo ang aso mo at mamatay ka agad. Ang tunog na ito ay tulad ng isang muffled na kulog. Pakiramdam ng lahat ay saglit na blanko ang kanilang isipan at nanginginig ang kanilang isipan. Sige. Dahil nililigawan mo si kamatayan, ibinigay ko ang hiling mo. Si Obet ay hindi kailanman na-provoke ng ganito sa kanyang buhay. Sa sobrang galit niya ay namula ang mukha niya. Ang 30 martial arts practitioners ay dumungaw pasulong at pinalibutan si Lito ng dikit-dikit. Sa mata ng lahat, si Lito ay nahatulan na ng kamatayan. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras. Sabay lapit sa akin. Si Lito ang unang nagsalita. Kung tutuusin, dapat nandito na si Nika. Ayaw niyang mag-aksaya ng oras. Haha, brat, hindi ka ba natatakot na kumikislap ang dila mo? Kaya kitang pilayin mag-isa, bakit mo istorbohin ang mga kapatid ko? Ang isa sa kanila, isang matangkad na martial arts practitioner, ay humakbang at agad na sinugod si Lito. Gayunpaman, humikab si Lito at tila casual na nagtaas ng paa. Pang! Isang itim na figure ang direktang lumipad sa ibabaw ng ulo ng iba pang martial arts practitioner at nahulog ng husto sa lupa may 10 metro ang layo. Naisip ni Obet na lumipad na si Lito at tatawa na sana nang biglang nanghina ang kanyang mga mata. Ang taong nakahandusay sa lupa ay ang martial arts practitioner ng Su family. Ano pang hinihintay nyo? Sabay-sabay kayong lumapit sa kanya, huwag niyo sayangin ang pag-inom ko. Sumigaw si Obet na may mabangis na mukha. Biglang umungal ang iba pang martial arts practitioner at sinuntok si Lito. Ang whirlwind kick, Ghost Shadow Claw. Sa ilang sandali, lahat ng uri ng galaw ay nakatutok kay Lito. Hihi, awayin mo ako, mapahamak ka. Kahit na pumatay siya ng mga tao sa publiko, hindi ito iniwasan ni Obet. Sa halip, siya ay labis na nasasabik. Bahagyang namutla ang labi ni Susan at napabuntong hininga siya sa sarili. Lito, huwag makinig sa aking payo. Dinala mo ito sa iyong sarili. Huwag mo akong sisihin kung mamatay ka. Takot na takot ang ilan sa mga nanunood kaya hindi sila naglakas loob na tumingin, sa takot na makakita ng madugong eksena. Walang nakakita na nakatayo doon si Lito, hindi gumagalaw. Sa sandaling hinawakan siya ng mga martial arts practitioner na iyon, tumalbog sila na para bang nabangga sila sa isa't isa. Sa isang kisap mata, ang 29 na tao ay tumalbog na parang mga bulaklak na ikinalat ng isang diyosa. Puno ng sakit ang mukha ng lahat. Malinaw nilang naramdaman na ang kanilang mga kalamnan at sisidlan ay ganap na nasira. Masasabing nakakaloka ang eksenang ito. Katahimikan. Tahimik ang buong paligid, at rinig na rinig pa ang tunog ng paghinga. Natigilan ang lahat. Laking gulat nila sa eksenang ito. Wala silang masyadong alam sa martial arts, at isang salita lang ang nasa isip nila, awesome. Ang may pinakapangit na ekspresyon ay si Obet.
Nagngangalit siya at halos kagatin ang dugong lumabas sa balat. Ito ang unang pagkakataon sa buhay niya na may nang-provoke sa kanya. Hindi lang siya namatay, matagumpay pa siyang nakaganti. Sa ilalim ng tingin ng lahat, biglang gumalaw si Lito. Naglakad siya patungo kay Obet. Namutla ang mukha ni Obet, at bigla siyang mukhang kinabahan. Hindi siya walang isip. Mula pa lamang sa paggalaw na iyon, masasabi niya na ang lakas ni Lito ay hindi karaniwan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ito ang teritoryo ng pamilyang Su. Kung maglakas loob kang lapitan ako, mamamatay ka ng walang libingan. Nang matapos siyang magsalita, direktang sinipa siya ni Lito. Basag. Tumama ito sa tuhod ni Obet. Pang! Lumuhad si Obet sa harapan niya. Magmaakawa. Malamig na binitawan ni Lito ang dalawang salitang ito. Si Obet ay nasa bingit ng mabaliw. Bigla niyang itinaas ang kanyang ulo at pinandilatan si Lito na may dugong mga mata. Gayunpaman, sa isang iglap, isang malakas na presyon ang kumalat mula sa katawan ni Lito, tulad ng isang malaking bato ng yelo, na naging dahilan upang si Obet ay hindi makahinga at ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Sa oras na ito, ang lahat ay ganap na nalilito. Hindi nila alam kung sino ang kakampihan nila. Kung tutuusin, silang dalawa ay mga taong hindi nila kayang masaktan. Ang isa ay makapangyarihan at ang isa ay may nakakatakot na background. Sa sandaling ito, isang maganda at nakakaantig na boses ang dumating. Bakit ka nakatayo dito? Nang marinig ang boses na ito, agad na lumiwanag ang mga mata ni Obet na para bang nakakita siya ng pag-asa. Pinsan. Maya-maya, lumitaw ang isang magandang figure. Nang makita ng karamihan ng tao, lahat sila ay mukhang gumagalang. Siya ang panganay na anak na babae ng pamilya Yi. Nang lumapit si Mimyi at nakita ang eksena sa harapan niya, napakunot ang noo niya. Pinsan. Para bang nakita niya ang kanyang tagapagligtas, agad na tumayo si Obet at napahiga. Nagdulot ng gulo ang batang ito at nasugatan ang napakaraming tao. Turuan mo siya ng leksyon. Oh, paano siya naging mayabang? Umangat ang mga sulok ng bibig ni Mim, at tiningnan niya si Lito gamit ang kanyang kaakit-akit na peach blossom na mga mata. Nagkibit balikat si Lito at hindi nagkomento. Si Obet ay kampante, naghihintay kay Mim na turuan ng leksyon si Lito. Kung tutuusin, bagamat bata pa ang kanyang pinsan, siya ay isang sikat na guro mula pa noong siya ay bata at nakatuntong na sa lakas ng loob. Ang kanyang mga kasanayan ay hindi pangkaraniwan. Gayunpaman, sa susunod na segundo. Pak! Itinaas ni Mim ang kanyang kamay at direktang sinampal sa mukha si Obet. Kabanata 443. Ikaw. Bakit mo ako sinaktan? Si Obet ay direktang natigilan sa sampal na ito. Tinakpan niya ang kanyang mukha at tumingin kay Mim nang walang laman. Bagamat galit na galit siya, hindi siya nang ahas na bastyusin si Mim. Karamihan sa mga dahilan kung bakit maaaring magkaroon ng kayamanan ang mga pamilyang Su sa ngayon ay dahil sila ay nakinabang sa pamilyang Yi. Bastos. Sinaway siya ni Mim, at pagkatapos ay tumingin kay Lito na may paghingi ng tawad. Mr. Argel, pasensya na. Patawarin mo siya. Mim, bakit ka humihingi ng tawad sa lalaking ito? Paano mo nalaman itong taunan? Malungkot na sabi ni Obet. Haha, loser. Si Mr. Argel ang bisita ng lolo ko. Do you dare to repeat what you just said? Nakangiting sabi ni Mim. Nang marinig ito, biglang nanghina ang mga mata ni Obet at tumingin siya kay Lito nang may pagtataka. Hindi niya pinangarap na ang lalaking ito, na mukhang taunan, ay magiging panauhin ni Elder Yi. Minsan sinabi ni Lolo na sa Ning City, ang hindi paggalang kay Mr. Argel ay hindi paggalang sa kanya. Ngumuso si Mim at sumulyap kay Obet. Nang marinig ito, nanginginig si Obet at huminga ng malalim. Alam niyang nagdulot siya ng malaking problema. Kung nasaktan nila si Elder Yi, ang Su family ay malapit nang bumagsak mula sa pagiging pinakamayamang tao sa Ningzhou. Sorry. Ninatngat ni Obet ang kanyang mga ngipin at direktang humingi ng tawad kay Lito. Pagkatapos ng lahat, walang laban sa pera. Pagkaraan ng mahabang panahon, hindi tumugon si Lito. Puno ng pawis ang noo ni Obet, at maging si Mim ay medyo nataranta. Bagamat hindi niya alam kung bakit napakataas ng tingin ni Lolo kay Lito, naniwala siya sa hatol ni Lolo. Si Lito ay dapat may kakaiba. Lito, magagawa mo ba ito para sa kapakanan ng aking lolo? Ang matubig na mga mata ni Mim ay kumislap habang siya ay nagmamakaawa kay Lito. Nang makita ang eksenang ito, natulala ang mga nanunood. Minsan na silang naghinala na may mga bagay silang nakikita. Ang apo ni Elder Yi, ang ipinagmamalaking anak ng langit, ay talagang nagmamakaawa sa taunan na ito. Saan galing ang lalaking ito? This time? Pwede ko na siyang bitawan, pero kung may susunod pa, diretsyong sisirain ko siya.
Malamig na sinulyapan ni Lito si Mim. Kahit na dumating si Elderly, wala itong silbi. Sa pagtingin sa malamig na mga mata ni Lito, naramdaman ni Mim na ang kanyang lalamunan ay tila sinakal ng kung sino. Hindi siya makapagsalita at halos hindi tumayo. Napatango lang siya ng mariin. Higit pa rito, nanumpa siya sa kanyang puso na wala siyang pakialam kay Obet na ito kung magdulot pa ito ng gulo. Bahagyang lumuwag ang ekspresyon ni Lito. "Excuse me, young Master Obet, pwede na ba akong pumasok?" Itinuro ni Lito ang bilya at tumingin kay Obet, puno ng pangungutya ang kanyang bibig. Si Obet ay hindi nang ahas na tumanggi. Paulit-ulit siyang tumango. Oo. Oo. Itinaas ni Lito ang kanyang paa at mahinahong naglakad patungo sa bilya sa harap ng atensyon ng lahat. Nang madaanan niya si Susan, huminto siya. "Hindi ito ang unang pagkakataon na tinulungan mo ako, ngunit hindi ito ang unang beses na minamaliit mo ako. Hindi mo nga ako kilala. Huwag kang masyadong magpakatuwid sa sarili." Kalmado ang tono niya pero ang lamig ng boses niya. Pagkatapos nun ay pumasok na siya nang hindi lumilingon. Nakabawi si Susan mula sa kanyang pagkagulat at kinagat ang kanyang matambok na ibabang labi. Medyo pangit ang ekspresyon niya. "Humph, panauhin ka lang ng pamilya Yi. Hindi masaya si Elderly at maaari kang year-okon sa lupa anumang oras. Seryoso ka talaga." Malamig siyang ngumuso. Hindi niya akalaing si Lito ay espesyal. Sa oras na ito, naghiwa-hiwalay ang mga tao, at may iilan pang mga tao ang dumating. Sila ay isang grupo ng mga kabataan mula sa pamilya Argel. Roger. Matamis na ngumiti si Susan kay Roger. Sa kanyang opinyon, si Roger ay suportado ng pamilya Argel, at nagtapos siya sa isang sikat na unibersidad sa estado. Sa anumang kaso, mas mahusay siya kaysa kay Lito. Hindi niya maintindihan kung bakit pumayag ang kanyang ama na ipakasal si Lito sa kanya. Ang isang taong tulad ni Lito ay maaaring may ilang mga kasanayan, ngunit siya ay labis na mayabang at hindi magkakaroon ng maraming hinaharap. Ito ay sina Roger at Zero. "Roger, hindi ko lubos maisip na nandito si Lito." Tumawa ng masama si Susan. Siya. Sa pagbanggit kay Lito, puno ng puot ang mukha ni Roger. "Kuya, dapat kong ipahiya ang batang ito ngayon. Hindi natin siya kayang bitawan ng ganoon kadali." Si Roger ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi. Bahagyang idinilat ni Zero ang kanyang malungkot na mga mata at nginisyan. "Don't worry, may idea na ako." Sa dance hall, magkapares ang bihis na binata at babae. Paminsan-minsan, sumulyap sila sa lalaking umiinom ng mag-isa sa sulok na baka sa mukha nila ang panghahamak. Ganap na hindi pinansin ni Lito ang mga tingin ng ibang tao. Nakaramdam na lang siya ng sobrang pagkabagot. Sa susunod, kahit hawakan ni Nika ang kanyang mga binti at tatanggi, hindi siya papayag. Sa pagkakataong ito, biglang sumulpot sa harapan niya ang isang babaeng nakasuot ng pulang masikip na palda na may makapal na make-up. "Little brother, hindi ka ba nababagot mag-isa? Gusto mo bang makipag-inuman sa akin?" Gumawa siya ng mga sexy na hakbang at naglakad na may ngiti. Ang kanyang pangalan ay Lotlot Joe, at siya ay isang sikat na social butterfly sa Ninghai City. Magaling siyang makitungo sa mga lalaki. Hinawakan ni Lito ang kanyang baso ng alak at tulala na hinanap ang kanyang memorya. Parang hindi niya kilala ang babaeng ito. Hindi na kailangan. Sinulyapan lang niya ito at saka umiwas ng tingin. Bahagyang natigilan si Lotlot at hindi napigil ang imulat ang kanyang mga mata. Hindi man lang siya tumugon sa kanya. Lalaki ba siya? Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, lumingon siya upang tumingin sa isang sulok. Sa sulok, mukhang malungkot si Zero at tumango sa kanya. Ninatngat ni Lotlot ang kanyang mga ngipin, pinigilan ang kanyang pagkasuklam para sa talunan sa kanyang harapan, at dumiretso sa mga bisig ni Lito. "Ah!" Bigla siyang napasigaw at sadyang pinunit pa ang kwelyo niya, napakita ang malaking bahagi ng balat niya. Ang sigaw na ito ay nakakuha ng atensyon ng lahat. "You're being impolite." Ginugulo ako ng kaawa-awang lalaking ito. Itinuro ni Lotlot si Lito at tumili ng parang baliw. "You're too bold. How dare you do that thing in public? Tignan mo ang suot niya. Baka trabahador na sumingit, di ba? Bilasan mo at suyuan siya ng mga security guard. Walang modo. Bilasan mo at tumawag ng pulis para arestuhin siya." Kaagad, pinalibutan ng isang grupo ng mga tao si Lito at itinuro siya. Gayunpaman, walang nakapansin na may panunuya sa mga mata ni Lotlot. Ngunit sa kanyang pagtataka, si Lito ay sobrang kalmado. "Hindi ko siya ginugulo." Nagkibit balikat si Lito at mahinahong sinabi. "Hehe, nagsisinungaling ka. Hindi ako mismo ang nagpunit ng damit." Ngumisi si Lotlot. "Hindi ba't ganoon nga?" Napakunot ang mga sulok ng bibig ni Lito habang malamig itong nakatitig sa kanya.
Naramdaman lang ni Lotlot ang lamig sa buong katawan niya at ngumuso. Hindi naman. Kung ako ang napunit nito, isumpa ko ang mukha ko para mabulok at masira ito habang buhay. Sa sandaling sinabi ito ni Lotlot, ang lahat ay naging mas kumbinsido sa kanyang mga salita. Sa oras na ito, dumating sina Roger at Zero. Ano pang hinihintay mo? Tumawag ka ng pulis. Tumingin si Roger kay Lito nang may panghahamak at malakas na sinabi, nakakalungkot talaga. Ang taong ito ay walang kwenta sa pamilya natin. Walang babaeng nagkakagusto sa kanya. Siguradong uhaw na uhaw siya para gawin ang ganoong bagay. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, ang lahat ay tumingin kay Lito nang may higit na panghahamak. Maraming tao ang naglabas ng kanilang mga mobile phone at tatawag na sana ng pulis, ang tunog ng high heels ay narinig. Ang mga tao sa subconsciously tumingin sa ibabaw, at nagkaroon ng isang pagsabog ng gasps. Miss Nika ito. Hindi ako nananaginip. Bulalas ng isang tao. Sa ilalim ng liwanag, si Nika ay nakasuot ng golden fishtail na palda na nagpapakita ng kanyang matikas na figure. Ang kanyang gininto ang mahabang kulot na buhok ay nakakalat, na nagbibigay ng nakakasilaw na gintong liwanag. Ang kanyang berdeng mga mata ay kumikinang na parang jade, at ang kanyang mapang-akit na pulang labi ay bahagyang nakataas. Siya ay marangal at hindi nalalabag, tulad ng isang reyna ng sirena. Ang kanyang hitsura ay nagpaningning ng mga mata ng lahat at ang kanilang paghinga ay bumagal. Kabanata 444. Ngunit malamig ang mukha ni Nika, at direktang itinuring niyang hangin ang mga lalaking nakapaligid sa kanya. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at naglakad patungo kay Lito. Automatikong gumawa ng paraan ang karamihan sa kanya. Miss Nika, ang pangalan ko ay Zero. Ikinagagalak kitang makilala. Agad na humakbang si Zero at iniunat ang kanyang kamay kay Nika. Si Zero ay tiwala pa rin sa kanyang sarili. Napakagwapo niya, at miyembro siya ng board of directors sa sugal. Siya ang namamahala sa kumpanya ng pamilya. Sa kanyang mga kapantay, tiyak na isa siya sa pinakamagaling. Gayunpaman, hindi man lang siya nilingan ni Nika at dumiretso. Ang kamay ni Zero ay awkward na nakabitin sa ere at hinatak niya ito pabalik. Ang ikinagulat ng lahat ay dumiretso si Nika kina Lotlot at Lito. Nika, huwag kang lalapit sa lalaking yan. Iniinsulto lang niya yung babaeng yun. Humakbang pasulong si Zero at pilit na tinangka na alisin ang kanyang presensya. Umalis ka. Ibinuka ni Nika ang kanyang mapupulang labi. Natigilan si Zero at hindi makapaniwalang sinabi, ano ang sinabi mo? Baka sa mukha ni Nika ang pandidiri. I told you to get lost. I'm talking in the language of the state. Hindi mo ba naiintindihan? Nanlaki ang mga mata ni Zero. Hindi niya naintindihan kung ano ang ginawa niya para magalit si Nika. Miss Nika, pwede ba akong magkaroon ng lakas ng loob na magtanong sa iyo? Paano kita mapapalungkot? Ngumisi si Nika at itinuro si Lito. Paano ako magiging masaya kapag hinaharangan mo ako sa boyfriend ko? Ano? Nang sabihin ng mga salitang ito, naramdaman ng lahat na tila sila ay tinamaan ng kidlat, lahat sila ay natulala. Ang bastos na tauna na iyon ay ang lalaking kasama ni Miss Nika. Si Zero ay dumanas din ng matinding dagok, ngunit tumanggi siyang maniwala na kilala talaga ng marangal na Miss Nika si Lito, isang walang kabuluhan. Gayunpaman, ang sumunod na sinabi ni Nika ay bumasag sa pantasya ni Zero. Hoy, Lito, ano pang hinihintay mo? Sigaw ni Nick kay Lito. Pinunasan ni Lito ang kanyang ilong, nakaramdam ng pagkabalisa. Ang mga selos na tingin sa kanyang paligid ay parang mga kutsilyong tumutusok sa kanya. Dumiretso siya, lumapit sa tenga niya, at bamulong, don't call me next time. Kumunat ang noo ni Nika at kinusot ang kanyang kaakit-akit na berdeng mata. Lito, hindi ka ba talaga interesado sa akin? Umiling si Lito, at napakaseryoso ng kanyang mga mata. Tila natalo si Nika, at direktang bumagsak ang kanyang maselang munting mukha. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na nakaranas siya ng ganoong dagok. Sa mata ng iba, payak na matalik ang kanilang mga bulong. Lahat ng lalaki ay galit na malapit na silang magsuka ng dugo. Lahat sila ay mga disipulo ng League of Strong Families. Si Nika ay isang pag-iral na hindi nila kayang tingnan. Inaasahan lang nilang makita siya ngayon. Sinong mag-aakala na ang isang makalangit na bulaklak na tulad nito ay mapupunit ng isang parang aso? Paanong hindi siya magagalit? Sandali lang. Hindi ko nakakalimutan na ni-violate mo ako. Nang makita ni Lotlot na aalis na si Lito, agad siyang napasigaw. Tumaas ang kilay ni Lito ngunit hindi ito umimik. Sa kabaligtaran, naging malamig ang kanyang ekspresyon. Lumapit siya at sinampal si Lotlot. Ikaw. Bakit mo ako sinaktan? Tinakpin ni Lotlot ang kanyang nag-aapoy na mukha at gulat na tumingin kay Nika.
Sa mata ng lalaki, mas kaakit-akit ba ako, o ikaw? Bumulusok ang magandang mapupulang labi ni Nika habang nanunuya. Sa katunayan, si Lotlot ay maganda at nakabihis na may 60 o 70 puntos. Gayunpaman, ang hitsura ni Nika ay talagang napakataas. Kung nakakuha siya ng buong marka, maaari siyang makakuha ng 12 puntos. Maging si Lotlot ay hindi maiwasang maakit sa kanyang magandang mukha. Ikaw. Mahinang sabi ni Lotlot. Very good. Let me ask you a question. Hindi man lang niya naramdaman. How could he be so impolite to you? Pinagkrus ni Nika ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at ngumiti ng mapang-asar. Miss, masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Masyadong nakakadismaya ang mga salitang ito. Biglang nahiya si Lotlot. Mabilis siyang tumayo, tinakpan ang kanyang kwelyo, at tumakbo palayo. Walang nakapansin na pinitik ni Lito ang kanyang daliri at isang pilak na karayom ang lumipad palabas. Ah, yung mukha ko. Si Lotlot ay nagpakawala ng nakakaiyak na sigaw. Agad na napuno ng dugo ang kanyang mukha at napunit ang kanyang balat at laman. Ito ay lubhang kasuklam-suklam. Sa oras na ito, ang mukha ng lahat ay puno ng takot. Naalala nilang lahat na kakasabi niya lang na kapag napunit mag-isa ang damit niya ay mapupunit ang mukha niya. Could it be na sinisiraan niya talaga ako? Biglang naliwanagan ang lahat. Ang sulok ng bibig ni Lito ay nagkurba sa isang malamig na arko, sa tamang oras upang makita ni Nika. Walang awa ka talaga. Hindi napigil ang mapabulong ni Nika. Ngumisi si Lito. Ang panatilihin siyang buhay ay ang aking pinakamalaking awa. Sa sandaling ito, tumunog ang magandang musika, at lahat ay tumutugtog ng waltz. Lumapit si Zero at hindi pinansin si Lito, na nasa tabi niya. Bahagya siyang yumuko at iniunat ang kamay. Miss Nika, pwede ka bang isayaw? Kumunat ang noo ni Nika. May kasama na akong lalaki. Haha, natatakot ako na hindi sumayaw ang kasama mong lalaki. Ngumisi si Zero at tumingin kay Lito ng may panghahamak. Paano kayang sumayaw sa kanya ang isang lalaking nakatira sa bundok sa loob ng 10 taon? Sino bang may sabing hindi ko alam kung paano ito gagawin? Biglang nagsalita si Lito. Sa totoo lang, medyo naghinala si Nika. She asked him, marunong ka ba talagang tumalon? Kung tutuusin, masyadong vulgar ang mga salita at kilos ni Lito. Oo, natutunan ko. Tumanggaw si Lito. Kailan mo ito natutunan? Nagdududang tanong ni Nika. Ahem, ngayon ko lang natutunan. Sinulyapan ni Lito ang mga nagsasayawan. Kung ikukumpara sa martial arts na natutunan niya, ang mga dance move na ito ay napakadali lang. Matapos tingnan ang mga ito ng ilang beses ay kabisado na niya ang mga ito sa kanyang puso. Ngunit ang kanyang mga salita ay nagpatawa sa maraming tao. Generally speaking, it takes at least 3 months to learn waltz. Kung gusto mong magaling sumayaw, kailangan mong mag-practice ng ilang taon. Saan ba nakakuha ng lakas ng loob ang lalaking ito para malaman ito on the spot? What a joke! Ang daming nakatingin sa kanya ng masama. Malamig na tiningnan ni Zero si Lito at nakangising sinabi, ang yabang mo talaga. Kung makatugtog ka ng kompletong waltz, ako, si Zero Argel, ang magsusulat nito. Maging si Nika ay hindi napigil ang mawala ng mukha. Hindi siya nakaimik habang sinasabi, Lito, sa tingin ko ay dapat mo na lang itong kalimutan. Ang pag-aaral ng waltz sa eksena ay isang daydream lang. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, hinawakan ni Lito ang kanyang payat na kamay at inakay siya patungo sa dancing floor. Nang makita ng mga tao ang eksenang ito, sobrang inggit sila na nag-aapoy sa galit. Napuno ng kawalan ng pag-asa ang puso ni Nika. Tila ito ay isang kahihiyan. Huminga siya ng malalim at sinabi kay Lito, sumunod ka sa akin mamaya. Huwag kang mag-alala. Gayunpaman, nang magsimulang sumayaw ang dalawa, nagulat siya. Ang mga hakbang ni Lito ay kasing kinis ng mga lumulutang na ulap at umaagos na tubig. Hindi naman siya mukhang newbie. Ang kanyang mga galaw ay maganda at mahusay, hindi mas mababa sa isang dalubhasa na nagsanay sa loob ng mga dekada. Ang pinakanakakagulat ay gusto niyang pangunahan ang aksyon, ngunit sa hindi niya namamalayan, pinamunuan siya ni Lito at sumayaw kasama niya. Bahagyang naningkit ang kanyang berdeng mga mata habang nakatitig kay Lito. What's wrong? May mga dumi ba ako sa mukha? Nagtaas ng kilay si Lito. Umiling si Nika at ngumiti ng nakakaakit. I just think that the more I know you, the more na hindi kita kilala. Kukunin ko ito habang pinupuri mo ako. Sabi ni Lito na may bastos ng ngiti at saka kinurot ang kanyang baywang. Parang may kuryenteng dumadaloy sa buong katawan niya. Pakiramdam ni Nika ay nanlalambot ang buong katawan niya, at halos hindi na siya makasabay sa takbo nito. You little bastos. Pinandilatan niya ng mata si Lito at sinabing may kalokohan.
Sa sandaling ito, sa ikalawang palapag ng Villa, galit na galit si Obet kaya sumipa siya sa isang upuan nang makita niya ang eksena sa ibaba. That little bastos. Ginawa niya akong bugbugin at inagaw pa sa akin ang isang babae. Namumula ang kanyang mga mata, at nais niyang mapatay niya kaagad si Lito. Ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ay dahil gusto niyang makilala ang maalamat na panganay na anak na babae ng angkan ng Reynolds. Hindi niya inaasahan na makikilala niya si Lito, ang salot. Hindi lang siya tinuruan ng leksyon, kundi sumayaw din kasama ang kanyang Diyosa sa kanyang mga bisig. Kabanata 445. Sa pagtatapos ng sayaw, hinawakan ni Lito ang kanyang slim waist at tinapos ito ng perpekto. Agad na umalangaw-ngaw ang malalakas na palakpakan sa kanilang paligid. Nakakamangha siya. Nasa master level lang siya. Tila nakalimutan na ng lahat kung gaano casual ang mga damit ni Lito at ganap na nasakop ng kanyang husay sa pagsasayaw. Don't say that. Kung titingnan natin siya ngayon, makikita natin siyang napakagwapo. Oo, iniisip ko rin. Maraming mayayamang binibini ang lihim na nagpalaki kay Lito na may namumulang mukha. Maging si Susan ay natigilan. Nang matauhan siya, napagtanto niyang napakalawak pala ng bibig niya. Hinawakan niya ang kanyang mukha, na medyo mainit, at nakaramdam ng kaunting tukso kay Lito. Nanghihinayang siya at napabuntong hininga. Nako, kung hindi siya masyadong mayabang at matigas ang ulo, tiyak na isa sa alang-alang ko ito. Hinailan ni Lito si Nika pabalik sa karamihan. Sir, ako po ang panganay ng Lanka. You can be my boyfriend. Pinigilan siya ng isang magandang bihis na babae at mayabang na sabi. Kaagad, marami sa mga lalaking nakapaligid sa kanya ang mukhang naiinggit. Ang Lanka Company ay isang kilalang brand sa bansa, at ang mga asset nito ay kasing taas ng 10-10 bilyon. Napakaganda rin ng dalagang ito. Kung pinakasalan niya ito, talagang bulabugin niya ang isang bulalakaw sa isang iglap. Gayunpaman, sinulyapan lang siya ni Lito nang walang pakialam. Get lost. Hinaharangan mo ang daraanan ko. Nang sabihin ang mga salitang ito, ang lahat ay sumipsip ng malamig na hangin. Naramdaman nila na si Lito ay nabaliw. Anong sabi mo? How dare you ask me to get lost? Nang marinig ito, natigilan si Barbara Leo. Sa kanyang imahinasyon, basta't ibinunyag niya ang kanyang pagkatao, dapat ay masaya ang lalaking ito. Bingi ka ba? Si Lito ay hindi nagbigay ng anumang mukha sa kanya at ang kanyang saloobin ay walang katulad na malamig. Hoy, I ask you to be my boyfriend kasi mataas ang tingin ko sayo. Wala kang karapatang tumanggi. Masungit na sabi ni Barbara. Nag-iisang anak lang siya at mula pa noong bata siya ay spoiled siya sa kanyang mga magulang. Siya ay makasarili at sakam. Siya ay hindi kailanman nabigo upang makuha ang gusto niya. Tinitigan siya ni Lito at Nishan. Sayang naman at hindi kita gusto. Basta boyfriend kita, bibigyan kita ng 10 milyon sa isang buwan. Si Barbara ay nabighani sa sayaw ni Lito at gusto siyang makuha kahit anong mangyari. Pagkasabi pa lang niya nito ay nagulat na naman ang lahat. Dapat tandaan na marami sa kanila ay mayroon lamang 10-10 milyong mga ari-arian. Kung pumayag si Lito sa kahilingan ni Barbara, madali siyang yumaman. Hindi mo ba naiintindihan ang wika ng tao? Umalis ka. Medyo naiinip na si Lito. Gusto niyang maging toy boy siya, joke. Aba, wala kang kahihiyan. Itatali kita ngayon, kahit kailangan. Isang mapagmataas na sanggol ang pinakawalan ni Barbara. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, lumakad pasulong ang dalawang malalakas na lalaki. Anak, masunurin kang bumalik kasama ang first miss ko. Huwag mo kaming pilitin. Ang malakas na lalaki ay mayabang at malapit nang mahuli si Lito. Sa sumunod na segundo, hinawakan ni Lito ang kanyang palso at pinilipit ito ng husto. Ah! Sa isang sigaw, ang braso ng malakas na lalaki ay direktang tinanggal at sinipa ni Lito. Nagbago ang mga mukha ng ibang malalakas na lalaki. Bago pa sila makapag-react, isa-isa na silang sinipa ni Lito. Nang matamaan nila ang Champagne Tower, biglang nahulog ang 2-man-tall Champagne Tower, at nabasag ang mga glass shards sa sahig. Gayunpaman, kalmado ang ekspresyon ni Lito habang tinatanggal niya ang alikabok sa kanyang katawan. Oras na para umalis. Sabi niya kay Nika at umalis na. Tulala si Barbara. Hindi lamang siya nagalit, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga habang nakatingin kay Lito. Bakit? Bakit napakahusay na tao, ngunit hindi siya maaaring maging sa akin? Hindi ako nakikipagkasundo. Puno ng inis ang mukha niya at galit na umungol. Matagal nang nakalayo si Lito, kaya't hindi niya marinig ang magulong tunog na ito. I didn't expect you to have such a backbone. 10 million per month. This is not a small sum of money.
Kinusat ni Nika ang kanyang berdeng mga mata at ngumiti ng kaakit-akit kay Lito. Haha, lahat kasi hindi siya maganda at bulok ang katawan. Kalahating biro na sabi ni Lito. Oh. So ibig mong sabihin, kung ang isang magandang babae na may magandang figure ay nagpapanatili sa iyo bilang kanyang may bahay, handa ka bang gawin ito? Napaawang ang labi ni Nika at ngumiti. Of course. For example, if Miss Nika is willing to support me, titango ako agad. Sinulyapan ni Lito ang kanyang kahangahangang figure. Sa madaling salita, napakahusay ng aking pisikal na lakas. Gusto mo bang subukan? Isang masamang ekspresyon at makahulugang ngiti ang ipinakita niya. Naintindihan kaagad ni Nika ang ibig niyang sabihin, ngunit hindi siya isang mortal. Hindi lang siya nahihiya, ngunit commendat din siya kay Lito. Well, let's have a try tonight. Habang nagsasalita siya, ipinulupot pa niya ang kanyang mga braso sa leeg ni Lito, ang buong katawan niya ay nakakapit sa kanya. Biglang umihip ang mabangong hangin, at hindi napigilan ni Lito. Sige, sige. Natalo ako. Galing mo. Natigilan si Lito at naramdaman niyang hindi na niya mapigilan ang sarili. Mabilis niyang itinaas ang kanyang mga kamay at sumuko. Humph! Awayin mo ako. Ipinagmamalaki ni Nika ang kanyang magagandang mata at ngumiti na parang bulaklak. Sa sandaling ito, isang boses ang dumating, Lito. Si Mim iyon. Pwede ba kitang makausap mag-isa? Medyo madilim ang mukha ni Mim. Sige, hintayin mo ako dito. Sinabi ni Layo kay Nika at sinundan si Mim sa isang tabi. Lito, hiniling sa akin ni Lolo na paalalahanan ka. Nakuha niya ang balita na dumating na si Brian Wu sa Jiangnan Province. I guess the letter of challenge will be delivered to you soon. Puno ng pag-aalala ang tono ni Mim. Sinabi din ng lolo na para ipaghiganti ang kanyang anak, hindi lang gusto ni Brian na mamatay ka, ngunit sinira rin ang iyong reputasyon. Nagtipon siya ng maraming sekta upang tulungan siyang ipakita ang kanyang lakas. Pagkatapos nito, tumingin si Mim kay Lito at naghintay ng kanyang sagot. Oh! Gayunpaman, tila walang pakialam si Lito tungkol dito. Medyo nababalisa si Mim. Lito, ganoon pa rin ang pamilya Yi. Mas mabuting umalis ka sa Jiangnan Province at itago muna ang iyong pagkakakilanlan. Kapag natapos na ang limelight, maaari kang bumalik. Gusto mong magtago ako. Si Lito ay ngumiti ng nakakahiya at umiling. Hindi na kailangan. Not to mention Byron Howe, even the heads of all the major sects in the country came. There's no need for me to hide. Ikaw. Nagalit si Mim at naramdaman niyang masyadong mapagmataas ang tono ni Lito. Hindi mo alam ang kabigatan ng bagay na ito. Kalahati ng mga sekta ng estado ay hinaila ni Byron. Kung talagang tatanggapin mo ang hamon, ibig sabihin ay kaaway ka ng lahat ng mga sekta. Mamamatay ka. Habang mas maraming sinabi si Mim, mas nasasabik siya, at medyo namumula ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, biglang dumaikit ang kamay ni Lito sa kanyang balikat. Biglang may kakaibang puwersa ang pumasok sa katawan ni Mim, na nagpatahimik sa kanyang pusong nabalisa. Well, I'll be fine. Trust me. Ngumiti si Lito at tinapik siya sa balikat. Nang makita na si Mim ay labis na nag-aalala sa kanya, siya ay labis na naantig at ang kanyang mga salita ay partikular na banayad. Si Mim ay palaging naglalayo kay Lito. Ngayong nakadikit na ang kamay nito sa balikat niya, biglang namula ang mukha ni Mim. Ikaw. Confident talaga. Nauutal na sabi ni Mim at tumingin sa kanya gamit ang kanyang namumuong mga mata. Ayokong makita kang may gagawin. Don't worry. Let's make a bet. Kapag nanalo ako, you can give me a French kiss. What do you think? Para mapasaya siya, tinukso siya ni Lito ng isang nakakalokong ngiti. Biglang namula si Mi at dumura. Ba? Anong oras na ba? Bakit napakawalang kwenta mo pa? Pinandilatan niya si Lito at tumakbo palayo sa kahihiyan at galit. Kabanata 446. Nang bumalik si Lito upang hanapin si Nika, nalaman niyang kausap nito si Obet at iba pa. Si Obet ay nakatingin kay Nika ng may mainit na mga mata. Nang makita ni Obet si Lito na paparating, isang makapal na dilim ang bumungad sa kanyang mabangis na mga mata. Hindi pinansin ni Lito ang kanyang tingin at naglakad papunta sa gilid ni Nika. Nagkunwaring pabaya, niyakap niya ito sa balikat. Naramdaman ni Nika na nagbibiro si Lito, kaya hindi niya ito sineryoso. Gayunpaman, nang makita ni Obet ang eksenang ito, sisubog na siya sa galit. This guy dared to provoke him. Lito, ipinangako sa akin ni Nika na maaari kang pumunta sa KTV para kumanta. Makakapunta ka na. Direktang inutusan sila ni Obet na umalis. Walang pakialam na sinabi ni Lito, isang KTV. Matagal na akong hindi kumakanta. Sabay na tayo.
Nang marinig ito, napangiti si Obet. Napakabuti, nakuha ng taong ito ang pain. Well, kung ganoon, sabay na tayo. Kinaway-kaway ni Obet ang kanyang kamay. Kasama rin nila sina Roger, Zero, at Susan. Alam nila na si Obet ay puno ng puot laban kay Lito, kaya sinasadya nilang sinundan siya upang makita kung paano siya haharapin ni Obet. Maya-maya, nakarating na sila sa KTV. Emperor KTV. Tumayo si Roger sa harap ng KTV, puno ng pananabik ang kanyang mukha. Ang galing daw ng may-ari nitong KTV. Pati ang KTV member system. Imposibleng makapasok ng walang karelasyon. Tumingin si Susan kay Obet at nakangiting sinabi, "Ngayon, salamat kay Young Master Obet, may pagkakataon tayong pumunta rito at maglaro." Si Obet ay mukhang mapagbigay at iwinagayway ang kanyang kamay. Madaling sabihin yan. Sa mundong ito, dapat malakas ang background ng mga lalaki. Kung hindi, magiging tambak sila ng basura. Dahil dito, sinulyapan niya si Lito at sadyang nagtanong, "Brother Lito, nakapunta ka na ba dito?" Umiling si Lito. "Hindi pa ako nakapunta dito. Normal lang iyan. Kung tutuusin, ito ang membership system. Hindi pwedeng pumasok ang mga ordinaryong tao. Hindi pwedeng pumasok ang mga ordinaryong tao na tulad mo." Si Obet ay sadyang sumigaw ng malakas, at ang kanyang mga salita ay puno ng panunuya kay Lito. Tumango si Roger. "Young Master Obet, talo lang siya. Paano siya may kukumpara sa iyo?" Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang grupo ng mga tao ay humagalpak ng tawa at tumingin kay Lito ng may paghamak. Mayroong higit sa 100 mga tao, at lahat sila ay mga alagad ng mga maharlikang pamilya. Si Lito lamang ang isang ordinaryong tao, kaya natural na siya ay minamaliit. Sa isang tabi, dumilim ang mukha ni Nika. Pagkatapos ng lahat, si Lito ang kasama niyang lalaki. Kung pinagtawanan siya ng ganito, katumbas na iyon ang mababang pagtingin kay Nika. Napansin din ito ni Obet at agad na ikinaway ang kanyang kamay. "Sige, pasok na tayo." Nang makita ng gwardya si Obet, agad siyang nagpakita ng magalang na ekspresyon. "Master Obet, magandang gabi. Private room po ba?" Tumango si Obet, kumuha ng isang stack ng 1,000 na perang papel, at inihagis ito sa gwardya. Agad namang tumango ang gwardya at yumuko bilang pasasalamat. Ang Emperor KTV ay isa sa pinakamataas na uri ng entertainment place sa Ning City, at mayroon din itong function ng isang KTV at isang club. Mayroong 5 palapag sa kabuuan. Kung mas mataas ang napunta, mas maluho at mahal ito. Kung mas mahal ang alak, mas mahal ang ika-4 na palapag kay Obet. Isa itong high-end na lockery box. Pagdating nila sa private room, sabay na pumunta sa banyo sina Nika at Susan. Agad na dinala ng manager ang isang grupo ng mga malalamang na babae at ipinadala sila sa mga bisig ng mga anak ng iba't ibang maharlikang pamilya. At sa proseso, direktang hindi pinansin ng manager si Lito. Ang pagiging isang manager sa isang lugar na tulad nito ay natural na nangangahulugan na siya ay may napakatalas na mata. Nang makita ang kasuotan ni Lito, masasabi ng isa na siya ay isang mahirap na tao at maaaring siya ang tagasunod ng grupong ito ng mga tao. "Manager Yang, humanap ka ng babae para mamuhay ng maayos si Kuya Lito." Biglang tumingin si Obet kay Lito at malakas na sinabi. Habang nagsasalita siya, tiningnan niya si Manager Yang. Si Manager Yang ay napakapamilyar kay Obet at agad na naunawaan ang ibig niyang sabihin. Tila ang natalo na ito ay nagpalungkot kay Young Master Obet. "Magtiwala ka, Young Master Obet. Talagang mag-aayos ako ng mabuti para sa kanya." Si Manager Yang ay nagbigay ng nakakatakot na ngiti at tumalikod para umalis. Maya-maya, bumalik siya na may kasamang magandang babae. Itinuro ni Manager Yang ang direksyon ni Lito at bumulong sa tenga ng magandang babae. Isang hindi maarok na ngiti ang ipinakita ng magandang babae at tumango. "Mr. Argel, ang pangalan ko ay Ma'am Asang." Lumapit ang magandang babae. Masigasig at umupo sa tabi ni Lito. Si Ma'am Asang ay nakasuot ng sobrang lantad na damit na may low-cut na undershirt. Sinadya pa niyang yumuko para ipakita ang kanyang kagandahan kay Lito. Isang nababaluktot na kamay ang gumalaw sa hita ni Lito, at ang postura ay masyadong malabo. "Mr. Argel, anong gusto mong laruin? Paglalaruan kita." Inilibot ni Ma'am Asang ang kanyang mga mata at hinaipan ang tenga ni Lito. Ngumiti si Lito. "Kung ano ang gusto mong laruin, gagawin namin ang sinasabi mo." Nang marinig ito, tumawa ng malakas si Ma'am Asang na hindi niya napigilan ang panginginig, ngunit sa kanyang puso, labis niya itong hinamak. Sobrang boring. Napakadaling suyuan ng bansang bumpkin na ito. "Sige, inom muna tayo." Nakangiting lumapit si Ma'am Asang, kumuha ng bote, at ibinuhos ito sa baso.
Bumalik ang tingin niya kay Lito, pagkatapos ay agad na kumuha ng maliit na bote ng gamot sa kanyang bulsa at ibinuhos ito sa isa sa mga tasa. Halika, tagay. Inabot niya ang tasa ng likidong gamot kay Lito na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Kinuha ni Lito ang baso at ikinawit ito sa kanya. Sa kabilang banda, marahas na tinitigan ni Obet si Lito, ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan na malapit na siyang maghiganti. Hanggat iniinom niya ang gamot, siya ay may kapansanan ngayong gabi. Gayunpaman, habang inilalagay ni Lito ang tasa sa kanyang mga labi, bigla siyang huminto. Ang boring naman. Pakainin natin ang isa't isa sa bar. Binigyan ni Lito si Ma'am Asang ng isang nakakalokong ngiti. Natigil ang pagkilos ni Ma'am Asang sa pag-inom, at bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Tumawa siya ng tuyo at sinabing, inumin mo muna itong tasa, at pagkatapos ay inumin mo ang susunod. Biglang hinawakan ni Lito ang kanyang palso at naging matalim ang kanyang mga mata. Ang customer ay Diyos. Mas mabuting maging masunurin ka. Biglang nakasalubong niya ang tingin ni Lito at nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Siya ay naiimak. Gusto mo bang uminom? Malamig na ngumiti si Lito. Nakakatakot ang itsura ni Ma'am Asang. Mr. Argel. Ako. Ito. Why? Judging from your reaction, is there anything wrong with my glass of wine? Pinaikit ni Lito ang kanyang mga mata at ngumiti. Nanginig ang buong katawan ni Ma'am Asang. Baka naman alam niya. Sa kabilang banda, biglang nanlamig ang mukha ni Obet. Nahulaan ba ng batang ito? Ma'am Asang, gusto ni Kuya Lito na uminom ka. Bakit ka nakatayo dyan? Bilasan mo at inumin mo. Umalis ka pagkatapos mo. Ungol si Obet ng walang pasensya. Huwag hayaang makahanap si Lito ng anuman, kung hindi, ito ay magiging mahirap. Matapos marinig ang mga salita ni Obet, hindi nang ahas si Ma'am Asang na sumuway, kaya kinailangan niyang uminom ng isang baso ng alak na may malungkot na mukha. Mr. Argel, ako. May gagawin pa ako. Excuse me. Pagkatapos uminom ng alak, nagbago ang mukha ni Ma'am Asang at mabilis na tumakbo palabas. Binuksan ni Lito ang kanyang X-ray vision at nakita na si Ma'am Asang ay kakatakbo lang palabas ng ilang sandali ay nahimete siya sa daanan at binuhat ng mga tauhan ni Manager Yang. Sa isang panunuya, umiling si Lito at sumulyap kay Obet. Young Master Obet, nag-effort ka. Pero parang wala akong swerte. Ang mga kalamnan sa sulok ng bibig ni Obet ay kumaibot at siya ay tuyong tumawa. Ang pangit ng mukha niya na parabang nasample ng 2 beses. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Roger, matagal nang nasa banyo sina Susan at Nika. Bakit hindi pa sila bumabalik? Sa sandaling matapos siyang magsalita, itinulak ang pinto ng pribadong silid, at si Manager Yang ay nagmamadaling pumasok. Masamang balita. Masamang balita. Young Master Obet. Puno ng galit ang mukha ni Obet. Ano? Ano bang nangyayari? Nagmamadaling sinabi ni Manager Yang, ang 2 babaeng kasama mo ay dinala ng mga bisita sa ika-5 palapag. Kabanata 447. Ano? Nang marinig ito, tumayo si Obet at puno ng galit ang kanyang mukha. Sino ang manggahas na kunin ang aking mga tao? Puno ng malamig na pawis ang noo ni Manager Yang. Hindi ako sigurado tungkol dito. Gayunpaman, Young Master Obet, ang mga bisita sa ika-5 palapag ay hindi dapat mga ordinaryong tao. Humph, hindi ordinaryong tao. Gusto kong pumunta at tingnan. Sa lungsod na ito ng Ning, may isang tao na naglalakas loob na huwag bigyan ako ng mukha. Pagkatapos nito, agresibo niyang dinala ang lahat sa ika-5 palapag. Sumunod din sina Roger at Zero. Pagkatapos ng lahat, sumama sa kanila si Susan. Ang mga sulok ng labi ni Lito ay humahatak paitaas habang siya ay naglalakad sa likuran. Mayroon lamang isang napakalaking pribadong silid sa ika-5 palapag ng Emperor KTV. Ito ay pinalamutian ng matingkad, tulad ng isang palasyo. Lumapit si Obet sa pintuan ng pribadong silid, ngunit pinigilan siya ng mga bodyguard sa pintuan. Ako si Obet Su. Umalis ka nga. Agresibong umungol si Obet. Gayunpaman, nanatiling hindi natinag ang mga bodyguard. Ngumisi sila at sinabing, ikaw pala, Young Master Su. Pasensya na. Haha, dahil kilala mo ako, bakit hindi ka umiwas sa dinadaanan ko? Pagmamalaki ni Obet. Haha, I'm afraid it won't work. Walang makakaistorbo sa utos ng kuya namin. Hindi man lang natinag ang security guard. Dumilim ang mukha ni Obet at sumigaw, sino ka sa tingin ng kuya mo? How dare you not give me face? Tumango din si Roger. Ito ang pinakamayamang Young Master ng mga pamilyang Su. Tingnan mong mabuti. Young Master Su, pasensya na. Umiling ang bodyguard, walang paggalang. Sino ang kuya mo? Pagod na bang mabuhay?
Kung hindi ka lumayo, maniwala ka man o hindi, ay babasagin ko ng kahon. Si Obet ay orihinal na masama ang pakiramdam, ngunit ngayon siya ay direktang sinampal sa mukha at sumigaw ng galit. Sa pagkakataong ito, bumukas ang pinto ng kahon at lumabas ang isang lalaking nakaitim. Sino ang sumisigaw? Magalang na sinabi agad ng bodyguard, Kuya Cheng. Agad na sumugod si Obet. Ask your boss to come out. Sa Ning City, walang naglalakas loob na ikulong ako. Ngumisi ang lalaki na tinatawag na Brother Cheng at sinabing, Oh, so young master, Obet Su pala. Mangyaring pumasok kung gusto mo. Pero mabait akong ipaalala sa iyo na kapag nakita mo ang ating kuya, huwag kang mawalan ng paa. Sa oras na ito, naramdaman na ni Obet na may mali sa kanyang puso. Ngunit para sa kanyang imahe, pinilit pa rin niyang maging walang takot. Gusto kong makita kung sino ang amo mo. Pumasok si Obet, sinundan ni Roger at ng iba pa. Nagulat muna sila sa karangyan ng private room. Nang makita nila ang taong nasa leather sofa, namamanhid ang kanilang mga anit. Kakaiba ang itsura ng lalaki. Siya ay payat at matangkad, nakasuot ng itim na katad na Amerikana na may isang mata lamang, at ang kabilang mata ay natatakpan ng isang itim na maskara sa mata, tulad ng isang pirata. Ang kanyang mukha ay asul, at ang kanyang mga mata ay pula. Sa napakasama at masasamang ngiti, kakaiba ang itsura niya. Sina Nika at Susan ay nakatayo sa gilid, pareho silang mukhang natatakot. Nang makita nila si Obet at ang iba pa, lumiwanag ang kanilang mga mukha sa tuwa, na para bang nakita nila ang pag-asang mailigtas. Gayunpaman, nang makita ni Obet ang lalaking may isang mata, namutla ang kanyang mukha. Sa Ning City, mayroong isang alamat tungkol sa Green Ghost. Siya ang kanang kamay ng Underground Emperor. Ang isang mata niya ay ang Ghost Eye. Kung may nakita ang Ghost Eye, mamamatay agad siya. Gulp! Napalunok si Obet, nakaramdam ng labis na panghihinayang. Noong una, gusto niyang magpakitang gila sa harap ni Nika, pero ngayon ay talagang nabigla siya. Sa oras na ito, ngumiti ng masama ang berdeng multo at sumulyap kay Obet. Ikaw ba ang nagpagalit sa akin kanina? Nakakatakot ang boses niya, parang sinakal. Paus na paus ang boses niya, nakakahinga ang mga tao. Bumigay ang mga binti ni Obet at pinilit niyang kumalma. Ako si Obet Su, ang anak ng pamilya Su. Kaibigan ko ang dalawang babae na iyon. Pwede mo ba silang bitawan? Nabanggit niya ang pamilya Su. Kahit gaano pa siya kabrutal, kailangan niyang ibigay ang mukha sa pinakamayamang tao. Haha, anak ng pinakamayamang tao. Oo, pero kukunin ko itong dalawang babaeng ito. Pwede kitang bitawan, pero dapat manatili sila. Isang mata ko na sulyap ang Green Ghost kina Nika at Susan, lalo na kay Nika, isang dilag na may blonde na buhok at asul na mga mata. Roger. Tumingin si Susan kay Roger at nagmakaawa sa kanya. Humakbang pasulong si Roger at kinagat ang kanyang mga ngipin, sinabing, Ako si Roger Argel mula sa pamilyang Argel. Mangyaring magpakita ng awa at palayain sila. Yung pamilya Argel. Haha, wala pa akong balita sa kanila. Ngumisi ang berdeng multo at biglang kumilos. Isang napakanipis na bakal na wire ang lumipad mula sa kanyang manggas at direktang tumago sa hita ni Roger. Natigilan si Roger at diretsong natamba. Umalis ka. Kapag hindi ka umalis, papatayin kita. Ang berdeng multo ay labis na mayabang. Mapatla ang mukha ni Roger. Tumingin siya kay Susan, ibinaba ang kanyang ulo, at hindi nang ahas na magsalita. Desperado si Susan. Hindi niya inaasahan na magiging walang kwenta si Roger. Sa pagkakataong ito, mahigit 100 tao ang nagulat at nanghinayang. Napatingin silang lahat kay Obet. Walang pagpipilian si Obet kundi ang humakbang pasulong. Your Excellency Green Ghost, ano sa tingin mo? Hanggat palayain mo sila, I'm willing to pay 50 million. May pera ka naman di ba? Ngumisi si Green Ghost. Bigyan mo ako ng 100 milyong. Hahayaan kitang lumabas ng buo. Kapag nawalan ka ng 1 sentimo, babaliin ko ang iyong mga paa. Sa pagkakataong ito, ganap na natarante si Obet. Natatakot niyang sinabi, ang aking ama ay si Topetsu. Ako. Bago siya matapos magsalita, lumapit ang lalaking nakaitim na nagngangalang Brother Cheng at direktang sinampal si Obet. Kahit ang tatay mo ang pinakamayamang tao sa bansa, walang pakialam ang amo namin. Sa sobrang takot ni Obet ay hindi man lang siya naglakas loob na magsalita. Hindi na siya kasing yabang ng dati. Sa oras na ito, hindi nakatiis ang isang mayamang binata. Tumayo siya at galit na sinabi, hindi mo ako basta-basta masusungkit, o hindi ka pakakawala ng tatay ko. Sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap, huminto siya sa paggalaw. Dahil sa manipis na alambre, dumiretso ito sa kanyang lalamunan. Ang lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis na hindi man lang tumagal ng isang kisap mata.
Bago pa siya makagawa ng gulat na ekspresyon, patay na siya. Pang! Malakas na bumagsak ang bangkay sa sahig. Ang eksenang ito ay halos matakot kay Obet at sa iba pa. Flop! Ang lahat ay lumuhod, natatakot na sila ay mapatay. Ngumisi si Green Ghost, ngunit bigla niyang napansin na may isang binata na kalmadong nakatayo sa mga taong ito. Anak, hindi ka ba natatakot? Ang mala-viper niyang mga mata ay malamig na tumitig kay Lito. Tumingin sa kanya si Lito na walang ekspresyon sa kanyang mukha. Itinuro niya si Nanika at Susan at sinabing, hayaan mo sila. Hindi mo kailangang mamatay. Ano? Nang matapos magsalita si Lito, natigilan ang lahat, at nagtawanan ang mga tauhan ni Green Ghost. Ngumisi ang berdeng multo. Walang isip pala. Sina Zero at Obet, gayon paman, ay tumingin kay Lito na may galit sa kanilang mga mukha. Gusto mo ba kaming patayin, lumuhod ka? Sigaw ni Obet sa mahinang boses. Tumingin ulit siya kay Green Ghost. This guy is not familiar with me. Ngayon lang tayo nagkita. Sino siya sa tingin niya? Bakit ako luluhod? Sinulyapan ni Lito ang berdeng multo, ang kanyang bibig ay puno ng paghamak. Tapos na. Tinampol ni Obet ang kanyang noo. Papatayin ako ng lalaking ito ngayon. Sigurado, lumubog ang mukha ng berdeng multo nang marinig niya ang mga salitang iyon. Tinitigan niya si Lito ng masama. Anak, pagod ka na bang mabuhay? Kabanata 448. Kuya, hindi mo na kailangang gawin. Tuturuan ko ng leksyon ang lalaking ito. Iginulong ni Brother Cheng ang kanyang manggas, naglabas ng punyal mula sa kanyang baywang, at hinampis ang likod ng punyal sa mukha ni Lito. Anak, kung may lakas ka ng loob, ulitin mo ang sinabi mo. Ngumuso siya, punong-puno ng intensyong pagpatay ang mukha. Sa pangkalahatan, ang mga ordinaryong tao ay matatakot at umihi. Sa kasamaang palad, kaharap niya si Lito. Sa sumunod na segundo, kumuha si Lito ng isang bote ng beer at direktang itinapon sa ulo ni Brother Cheng. Pang! Nagkaroon ng malakas na ingay. Dumudugo ang ulo ni Kuya Cheng at natulala siya sa mismong lugar. Hindi lang siya, pati lahat ay natigilan din. Tumingin sila kay Lito na para bang nakatingin sila sa isang baliw. Boy, how dare you hit me? Dilat ang mga mata ni Brother Cheng, at ang kanyang mga mata ay namumula. Galit na galit siya. Siya ay umungal at itinusok ang kanyang punyal sa tiyan ni Lito. Nang makita ito, tinakpan ni Nika ang kanyang bibig sa takot at sumigaw, mag-ingat. Puno ng panunuya ang mukha ng berdeng multo. Hinihintay niyang tumalsik ang dugo ng mayabang na batang ito. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay nagulat sa lahat. Hinawakan ni Lito ang talim ng punyal. Natigilan si Brother Cheng sa una, at pagkatapos ay ninisyon niya, isa ka bang walang isip? Ang mga mata ni Lito ay malamig, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay nabaluktot sa isang arko na uhaw sa dugo. Klang! Sa isang malupit na tunog, ang punyal ay diretsyong binasag sa 2 piraso. Ang ngiti sa mukha ni kapatid Cheng ay biglang namutla, at napalitan ito ng makapal na pagkabigla at sindak. Ang dagger na ito ay espesyal na ipinasadya niya. Gawa ito sa pinong bakal, ngunit nabasag ito ng lalaking ito gamit ang kanyang mga kamay. Hindi lang iyon. Kung titingnang mabuti, ang kanyang kamay ay hindi man lang nasugatan. Paano ito posible? Gawa ba ito sa bakal? Ikaw ay napakapagtataka. Ngumisi si Lito, direktang ipinasok ang talim sa hita ni kapatid Cheng, at pagkatapos ay inikot ito ng mabangis. Ah! Si Brother Cheng ay nakaramdam lamang ng matinding sakit sa puso at nagpakawala ng walang katulad na malungkot na hiyaw. Kaagad pagkatapos, sinipa siya ni Lito sa dibdib. Tumilapon si Kuya Cheng palabas at humampes sa dingding. Malakas siyang bumagsak sa sahig at hindi gumawa ng ingay. Ang lahat ng ito ay mabilis na nangyari na walang nakakakita sa nangyari maliban sa berdeng multo. Nang makita ng mga tauhan ng Green Ghost na nahimatay si Brother Cheng, agad nilang pinalibutan si Lito. Ang berdeng multo ay tumingin kay Lito ng may labis na interes. Boy, hindi masama ang kakayahan mo. Kanino ka nagtatrabaho? Walang ekspresyong sinabi ni Lito, ayokong maugnay sa sinuman. Sige, sumunod ka sa akin. Hindi kita papatayin. Ang berdeng multo ay tumingin kay Lito ng may pagpapahalaga. Bagamat ilang simpleng galaw lang iyon, masasabi niyang tiyak na hindi ordinaryong tao ang batang ito. Nang marinig ito, mukhang naiinggit sina Obet, Roger, at ang iba pa. Hindi banggitin ang pagsunod sa berdeng multo, hanggat nakilala niya ang berdeng multo, wala siyang dapat ikatakot sa Ninghay City sa hinaharap. Katumbas ito ng pagkakaroon ng Diyos na tagapag-alaga. Boss Green Ghost, handa akong sundan ka. Masayang sabi ng isang mayamang binata. Sino ka? Sa tingin mo ba gusto kita? Galit na nagmura ang berdeng aswang at sinipa ang mayamang binata.
Lumapit siya kay Lito at pinag-cross ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib tila isang tycoon. Ano sa tingin mo? Anak, nakapagdesisyon ka na ba? Tumango si Lito. I've decided. I'll kill you. Sa sandaling sinabi niya ito, inilibot ni Obet ang kanyang mga mata kay Lito. Ano, bastos? How dare he challenge the Green Ghost? Deadmeat ang lalaking ito. Tiniis ni Roger ang pinsala sa kanyang binti at galit na sinabi, Lito, hindi mo ba kami madadala sa gulo o tingnan ang iyong sarili? How dare you challenge the big shot, Green Ghost? May mga mayayamang binata pa na takot na umiihi. Nanatili silang nagkautaw. Master, hindi pamilyar sa amin ang lalaking ito. Let us go. It's none of our business. Oo naman, sa sandaling sinabi ito ni Lito, ang berdeng multo ay nginisyan. Lito Argel ang pangalan mo, di ba? Sa tingin mo kaya mo akong patayin? Alam mo ba kung sino ako? Kahit hindi mo ako makilala, dapat ay narinig mo ang aking alamat. Inilibot ni Lito ang kanyang mga mata. No, I've never heard of her. Hindi ako interesado. Ikaw. Nabulunan at tuluyang nagalit ang berdeng aswang. Ninatngat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, anak, mukhang ayaw mong maparusahan, kaya kailangan kitang pilayin. Yung dalawang babae naman, kanina ka pa tinitignan ng blonde na yon. Dapat kabayo mo diba? Hahamauna na ako sa kanya mamayang gabi. Si Berdeng Multo ay nagpakawala ng isang kahabag-habag na tawa. Sa sumunod na segundo, may itinapon sa kanyang bibig. Mabilis niya itong iniluwa, tanging upos ng sigarilyo at abo ng sigarilyo ang nakita niya, at si Lito ay may hawak na ashtray sa kanyang kamay. Ang dumi ng bibig mo. Magmumog ka muna. Walang pakialam na sabi ni Lito. Boy, how dare you treat me like this? Buti. Pinilit mo talaga ako. Papatayin kita sa pinakamalupit na paraan, at hindi mo ito makakalimutan. Pagkatapos noon, tinanggal niya ang eye mask niya. Kasabay nito, ang kanyang mga tauhan ay nagtago sa tabi ng takot. Green Beast Eye. Bahagyang nagulat si Lito nang makita niya ang berdeng mga mata ng multo. Hindi niya inaasahan na ang isang tao sa secular na mundo ay magkakaroon ng Green Beast Eyes. Ito ay isang paraan ng paglilinang nakabilang sa Beast Tribe. Kapag nakabisado na, magagamit ng mga tao ang kanilang mga mata para pumatay ng mga tao. Ito ay masasabing isang nakakatakot na hakbang ng pagpatay. Anak, ikaw ay may sapat na kaalaman. Nang marinig ng berdeng multo ang mga salita ni Lito, nagpakita siya ng nagulat na ekspresyon at nginisyan, dahil kilala mo ang Green Beast Eye, dapat mong malaman ang kapangyarihan nito. Walang makakatakas sa atake nito. Kung natatakot ka, lumuhad ka at bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Mayabang na sabi ng berdeng multo. Hindi inaasahan ni Susan na ganoon kagiting si Lito. Medyo na-touch siya, pero napabuntong hininga siya. Sa kasamaang palad, hindi siya maaaring maging katugma para sa Green Ghost. Puno ng luha ang berde niyang mata. Siya ay parehong natatakot at nag-aalala kay Lito. Lito, huwag kang mag-alala sa amin. Kung makakatakas ka, maaari kang umalis ng mag-isa. Napaiyak siya sa kawalan ng pag-asa. Akala ng babae mo hindi ka kakampi sa akin. Ano pang hinihintay mo? Lumuhod ka. Ang berdeng multo ay tumawa ng kakaiba. Bakit ang dami mong kalokohan? Sa oras na ito, kumikab si Lito at tamad na sinabi, hindi ba ang Green Devil Eyes lang? Halika, huwag mong sayangin ang oras ko. Good. Ako, Green Ghost, hindi pa ako nakakita ng taong kasing yabang mo. Galit na galit si Green Ghost na umuusok ang kanyang ulo, at puno ng pagpatay ang kanyang mukha. Kung gayon pumunta sa kamatayan. Bigla siyang nagmulat ng mata. Ito ay isang mata na hindi tao. Wala itong mga puti, at ang buong mata nito ay itim, na may eskarlata at nakakakilabot na mga bahid ng dugo na dumadaloy sa loob. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, isang madugong amoy ang bumungad kay Lito. Pang! Biglang nawala si Lito. Hahaha. Boy, nakita mo ba yon? Patay ka. Tawa ng tawa ang berdeng aswang. Hindi naglakas loob na tumingin si Nika, ngunit nang marinig niya ang mga salita ng Green Ghost at naisip niyang patay na si Lito, agad siyang lumuha ng malungkot. Gayunpaman, biglang. Bulag ka ba? Nandito ako. Ang mahinang boses ni Lito ay nanggaling sa likod ng berdeng multo. Nang marinig ang boses na ito, nagbago ng husto ang ekspresyon ng Green Ghost. Nang iangat niya ang kanyang ulo, biglang iniunat ni Lito ang kanyang kamay at pinasok ang kanyang daliri sa butas ng kanyang mata. Ah! Mata ko! Tinakpin ng berdeng multo ang walang laman na mga mata at parang baliw na tumili. Isang mata ang lumitaw sa kamay ni Lito. Kabanata 449.
Natakot ang lahat nang makita nila ang mga dagwang mata sa mga kamay ni Lito. Ang ilan sa mga tauhan ng Green Ghost ay direktang umupo sa lupa at itinuro si Lito, ngunit nanikip ang kanilang mga lalamunan at hindi sila makapagsalita. Lahat ay parang nakakita ng multo. Mas lalong namutla ang mukha ni Obet habang nakatitig kay Lito sa gulat. Ang buong katawan niya ay basang-basa sa malamig na pawis. Napaka-incredible ba ng lalaking ito? Bigla niyang naisip ang ugali ni Mingyi sa kanya. Nagtataka siya kung bakit ang panganay na anak na babae ng pamilya Yi ay magiging magalang sa isang talunan. Ngayon, parang naintindihan na niya. Pero parang medyo late na. Pang! Pinaalis ni Lito ang sumisigaw na multo at lumapit kay Nika sa harap ng iba pang mga nasasakupan ng multo. Ayos ka lang ba? Hindi pa nakaka-recover si Nika sa pagkabigla, at malabo ang kanyang berdeng mga mata. Ah! Natigilan siya sa una, at pagkatapos ay umiling na may masalimuot na tingin sa kanyang mga mata. Ayos lang ako. Sinulyapan ni Susan si Lito, medyo namumula ang kanyang mga mata. Akala niya ay darating din si Lito para magmalasakit sa kanya, kaya mabilis niyang sinukli ang kanyang buhok at tumayo ng tuwid. Gayunpaman, hindi man lang siya nilingga ni Lito. Tumalikod siya at naglakad papunta sa berdeng multo. Ang mukha ni Susan ay nanlamig, at ang kanyang maliit na mukha ay yumuko. Nakaramdam siya ng labis na pagkabigo. I don't want to kill anyone tonight. You can kill yourself. Naghagi si Lito ng fruit knife sa harap ng multo. Napatingin ang berdeng multo sa fruit knife, at nanginginig ang buong katawan niya na parang dahon. Hindi na siya kasing yabang ng dati. Anak, binabalaan kita. Kung maglakas loob kang hawakan ako, hindi ka pababayaan ni Master Rolifeng. Hininaan ng berdeng multo ang boses at mabangis na sinabi. Ganun ba? Ngumisi si Lito, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay lumulutang sa isang nakakainis na ngiti. I can tell you that Mr. Rolifeng is just my dog. Nang marinig ito, ang berdeng multo ay tumingin kay Lito na para bang nakatingin siya sa isang walang utak. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto ng private room. Dumating na ang ikaapat na young master. Nang marinig ang boses na ito, agad na tumawa ang berdeng multo at malamig na sinabi kay Lito, Anak, dapat ngayon mo lang ako pinatay, ngunit sa kasamaang palad, nawala mo ang pagkakataong ito. Kasi, ikaw na ang mamamatay. Masyadong mayabang ang tono ng Green Ghost. Nang marinig ang mga salitang, Fourth Young Master, muling namula ang mukha ni Obet. Maaaring hindi alam ng iba, ngunit bilang anak ng pinakamayamang pamilya, mas marami siyang alam tungkol sa underground na mundo ng Ning City. Fourth Master, ito kaya ang underground emperor ng Ning City, Fourth Master Rolifeng. Mapatla ang kanyang mukha, at nagtanong siya sa nanginginig na boses. Ngumisi si Green Ghost at tumangala. Sa buong Ninghai City, sino pa ang maglalakas loob na tawagin ang kanyang sarili na Fourth Master maliban kay Master Rolifeng? Nang marinig ito, agad na bumagsak si Obet. Tapos na. Tapos na talaga ngayon. Mamamatay tayong lahat dito. Sino si Master Rolifeng? Siya ang pinuno ng buong underground na mundo ng Ning Province. Ang kanyang mga salita ay may bigat, at ang kanyang mga kamay ay duguan. Kahit si Elder Yi ay hindi nang ahas na guluhin siya. Nang makita ang reaksyon ni Obet, si Roger at ang iba pa, na inakala na sila ay nailigtas, ay muling nawala ng pag-asa. It's all this guy's fault. Kung hindi lang siya gumawa ng gulo, baka pinaalis na tayo ni Green Ghost. May bomb ulong. Sa sandaling ito, isang lalaking nakaitim na windbreaker ang pumasok. Biglang bumuhos ang malakas at malamig na aura sa kwarto. Lahat ay nakaramdam ng pagkahilo. Ikaapat na young master. Agad na sumugod ang berdeng multo at lumuhad sa harap ni Master Rolifeng. Inilibot ni Master Feng ang buong silid, ngunit hindi niya nakita si Lito dahil sa takip ng isang tao. Sino ka? How dare you make trouble in my place? And you hurt my people. Si Master Rolifeng ay isang martial artist na may panloob na lakas. Nagsalita siya ng may lakas sa loob. Hindi malakas ang boses niya, pero parang kumukulog na nagpapamanhid sa anit ng lahat. Ang ilang mayayamang ikalawang henerasyon ay natakot kaya nawalan sila ng malay, at ang isa sa kanila ay naiihi kaagad. Siya iyon. Itinuro ng berdeng multo si Lito na may napakabangis na ekspresyon. Hindi gumalaw si Lito, ngunit tumalikod kay Master Rolifeng. How dare you? Andito na ang Fourth Master of the Wind Nation. How dare you turn your back against him? Malakas na sumigaw ang isa sa malalapit na subordinate ni Master Feng. Gayunpaman, ninisya ni Lito. Hindi lang siya lumingon, napaupo pa siya sa sofa at pinagkrus ang mga paa. Nang makita ito ng lahat, napuno ng takot ang kanilang mga mukha. Naramdaman nila na si Lito ay nabaliw.
Pang-apat na Master Feng, walang kinalaman ang lalaking ito sa amin. Hindi namin siya kilala. Lumuhad si Obet sa sahig at patuloy na yumuko. Si Roger at ang iba pa ay umuungol din ng mapait. Ngumisi si Green Ghost, at puno ng sarap ng paghihiganti ang kanyang mukha. Mamamatay na ang mayabang na batang ito. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Lito, pumunta ka rito at lumuhad ka. Lahat ay natigilan at nataranta. Anak, malapit ka nang mamatay. Huwag kang maglakas loob na magsalita ng malaki. Ngumisi ang berdeng multo, ngunit wala siyang masabi sa kalagitnaan ng kanyang mga salita. Dahil biglang naglakad si Mr. Feng papunta kay Lito at lumuhad sa harapan niya ng walang pag-aalinlangan. Master Lito. Mapatla ang mukha ni Master Feng, at isinumpa niya ang mga ninuno ng Blue Ghost sa kanyang puso. Katahimikan. 12 ng tao sa silid, ngunit kakaiba, walang ingay. Natigilan ang lahat at nakalimutan pang huminga. Ang kilalang underground emperor ng Ning City ay nakaluhod sa harap ng isang simpleng binata, nanginginig sa takot. How dare he call me master? Isang salita lang ang nasa mukha ng lahat, hindi ka panipaniwala. Nahaharap sa mga bulalas at hingal ng sorpresa sa silid, si Lito ay lubhang kalmado at itinuro si Nika. Tinakot ng mga tauhan mo ang kaibigan ko. Bigyan mo ako ng kasiya siyang ulat, at hindi kita masisisi. Hindi nagmamadaling sabi ni Lito. Oo. Pinunasan ni Master Feng ang malamig na pawis sa kanyang noo, tumayo, at lumakad papunta sa multo na may madilim na mukha. Fourth Master. Pakinggan ang paliwanag ko. Gaano man kawalang alam ang berdeng multo, masasabi niyang hindi ordinaryong tao si Lito. Nagsisi siya ng sobra, pero huli na ang lahat. Sinulyapan ni Master Feng ang mga tao at mahigpit na sinabi, makinig kayo. Si Master Lito ang aking master. Ang pagiging walang galang kay Master Lito ay nangangahulugan ng pagiging walang galang sa akin. Patayin ko siya ng walang pagbubukod. Green Ghost, ikaw ang may gawa ng sarili mong pagkasira. Tara na. Si Master Feng ay hindi nagatubili. Tinamaan niya ng palad ang tuktok ng ulo ni Green Ghost. Basag. May nakakatakot na tunog ng mga bitek ng buto. Ang ekspresyon ng takot sa mukha ni Green Ghost ay ganap na nagyelo. Nabasag ang kanyang bungo at natamba siya ng malakas. Master Lito, nasisiyahan ka na ba? Naikuyom ni Master Feng ang kanyang mga kamao at maingat na nagtanong. Oo, basagin mo itong KTV at tuluyan na itong sarado simula ngayon. Inihagis ni Lito ang mga salitang ito, hinawakan ang palso ni Nika, at lumabas ng pinto. Nang madaanan niya si Obet, bigla siyang huminto. Ang ekspresyon ni Obet ay walang katulad na makulay. Galit, takot, pagdududa, pagkabigla. Sa huli, lahat sila ay nauwi sa takot. Obet, huwag mong isipin na hindi ko alam na wala kang magandang intensyon para sa amin ni Nika ngayong gabi. For the sake of meme, I let you go. Pero sinabi ko rin na kung maglakas loob kang guluhin ulit ako, sisirain kita. Ngayon, ubos na ang pasensya ko. Kabanata 450. Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Obet. Bago pa siya makapag-react ay nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang binti. Nabali ang kanyang mga paa sa sipa ni Lito. Masakit man ay nagngangalit siya at hindi naglakas loob na magsalita. Walang magawa silang pinanood habang umalis sina Lito at Nika. Lito, niligtas mo ulit ako sa loob lang ng ilang araw. Paano mo ako gustong magpasalamat? Kinusat ni Nika ang kanyang berdeng mga mata at ngumiti ng nakakaakit. Kalimutan mo na ito. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay. Sa oras na ito, huminto ang isang marangyang sasakyan. Espesyal na kotse iyon ni Nika. Bago sumakay sa kotse, biglang sumigaw si Nika, Lito. Aalis na sana si Lito nang marinig niya ang tunog ng paglingon ng isang tao. Sa sumunod na segundo, umihip ang mabangong hangin. Ikinawit ni Nika ang kanyang mga braso sa leeg ni Lito at marahan siyang hinalikan sa mukha. Bye-bye. Bago pa makabalik sa katinoan si Lito, pumasok si Nika sa kotse. Hinawakan ni Lito ang marka ng labi sa kanyang mukha at itinaas ang kanyang kilay. Parang ngayon lang niya nakitang namula si Nika. May mali ba sa kanya? Sa oras na ito, sinundan siya ni Susan palabas. Medyo nalungkot siya nang makita niyang hinahalikan ni Nika si Lito. Mukhang hindi siya masaya. Lito, sa tingin mo ba hindi ako sapat para sa iyo? Sumulyap si Lito sa kanya at ninisyan. Hindi ako sapat para kay Miss Su. Haha, huwag mong isiping napakagaling mo dahil lang nakipag-hook up ka kay Nika. Sa tingin ko, hindi ka karapat-dapat sa akin. Ngumisi siya, huminto ng taxi, at umalis. Bahagyang naging malamig ang tingin ni Lito. Ang babaeng ito ay sadyang hindi makatwiran.
Kinabukasan, gustong matulog ng late ni Lito, ngunit pinilit siya ng kanyang kapatid na mag-shopping kasama si Lara. Espesyal na nagbihis si Lara, kaya nilagyan siya ng light makeup ni Chenner. Ang mahaba niyang itim na buhok ay nakalaylay hanggang bewang, at matangkad siya. Maliban sa pagsusuot ng medyo maduming damit, perpekto siya sa ibang aspeto. Sa paglalakad ng dalawang dilag sa labas ng kalye, nagkaroon ng mataas na pagkakataon si Lito na lumingon sa likod. Halos mabutas siya sa selos na titig sa kanyang mga mata. Itong tindahan. Hinailan ni Chenner si Lara sa isang marangyang tindahan ng damit. Forget it. I'd better change to another one. Ayoko ng mga damit dito. Tumanggi si Lara. Siyempre, masasabi ni Lito na natatakot siya na gumastos siya ng masyadong maraming pera. Pagkatapos ng lahat, hindi pa sinabi ni Lito kung magkano ang pera niya. Sa opinyon ni Lara, karaniwan siyang nagsusuot ng ordinaryong damit, ibig sabihin, galing siya sa isang ordinaryong pamilya. Hindi nila kayang talunin si Lara. Sa huli, bumili sila ng ilang mga damit sa isang medyo murang lokal na tindahan ng tatak. Chenner. Biglang may tumawag sa akin. Lumapit si John Wei kasama ang isang lalaki at isang babae at binati si Chenner. Ngumiti si Chenner at sinabing, nagkataon lang. Hindi ko inaasahan na magkikita pa tayo. Ipinakilala siya ni John sa kanyang mga kaibigan. Ito ang kaibigang nakilala ko sa eroplano, si Chenner. Ang lalaki at ang babae ay parehong napakabata, nakaistilong manamit, at nakasuot ng mga sikat na tatak. Sa unang tingin, kamukha ng lalaki si John, at hindi ordinaryo ang kanilang mga pamilya. Napatingin si John kay Lara. Ito ay girlfriend ng kapatid ko. Simpleng sabi ni Chenner. Pinandilatan ni Lara si Chenner na may pulang mukha. Kinagat ni Chenner ang kanyang mga labi at ngumisi. Nang marinig niya ang sagot, bahagyang nagdilim ang mukha ni John. Isang tunay na bulaklak ang ipinasok sa dumi ng baka. Sa oras na ito, tiningnan niya ang bag na nasa kamay ni Lara at sinabing may malisyosong ngiti, "Hoy, bumili ka ng damit." Anong brand ito? Anong klaseng brand kaya ito? Dapat ay lokal na produkto. Sa oras na ito, ibinuka ng lalaking kasama ni John ang kanyang bibig na may paghamak sa kanyang mukha. Ang kanyang pangalan ay Mondo Wei, at siya ay pinsan ni John Wei. Ang babaeng katabi niya ay tinawag na Jing Tang. Pulang-pula ang mukha niya at naging girlfriend ni Mondo. Si Mondo ay labis ding nalungkot dahil ang kasintahan ng taunang ito ay mas maganda kaysa kay Jing. Sinulyapan niya ang matambok na figure ni Lara at napalunok. Kung maaga niya ang babaeng ito, siguradong makukontento na siya sa pagkakahiga nito sa kama. Siyempre, wala sa mga ito ang nakatakas sa mga mata ni Lito. Ngumiti siya ng malamig at walang sinabi. Sa tingin ko ang tatak ng mga damit na ito ay napakahusay. Natakot si Lara na mapahiya si Lito, kaya nagmadali siyang nagpaliwanag. Hehe, Lito, bibili ka ba ng mga ganyang kalakal para sa girlfriend mo? Sok-sok. Umiling si Mondo, puno ng paghamak ang kanyang mukha. Wala sa mga damit ng girlfriend ko ang mas mababa sa 10,000. Lahat ng mga ito ay mga internasyonal na tatak. Mayabang niyang sabi at sabay sulyap kay Lara. Kinagat ni Jing ang kanyang mga labi at nag-echo, tama. Kung wala kang pera, hindi mo kailangang pag-usapan ang tungkol sa pag-ibig. Hindi ka nahihiya. Isang himala na may mga babaeng handang sumunod sa ganoong lalaki. Parehong nakaramdam ng awkward sina Chenner at Lara. Well, since we are so fated, sabay na tayong mamili. Sa oras na ito, humakbang si John na parang sinusubukan niyang ayusin ang mga bagay-bagay. Isang masamang tingin ang bumungad sa kanyang mga mata. Nagkibit balikat si Lito nang walang anumang pagtutol, na parang wala siyang narinig. Malamig siyang tiningnan ni Mondo. Anak, papatayin kita. Babawiin ko ang babae mo, hey hey hey. Pagkaraan ng ilang sandali ay napadaan sila sa isang brand store. Sa walang batik na bintana, mayroong isang asul na damit na napakaganda. Nagliwanag ang mga mata ni Lara nang makita niya ang damit. Gusto mo ba? Tanong ni Lito sa kanya. Mabilis na umiling si Lara. Ayoko. Habang nagsasalita siya, hinaila siya si Lito pasulong. Mula sa karangyan ng tindahan na ito, masasabi na ang presyo ng mga bagay ay dapat na mataas. Gayunpaman, napansin ni Lito na hindi mapigilan ni Lara na sumulyap sa palda. Pumasok tayo at tingnan natin. Hinawakan niya si Lara at naglakad patungo sa tindahan ng tatak. Lito, ito ay isang pang-internasyonal na first-rate na brand. Hindi bababa sa 10,000. Tila magiliw na pinaalalahanan siya ni John, ngunit sa katunayan, kinukutya niya ito dahil sa pagiging mahirap. Ngumisi din si Mondo at sinabing, kung wala kang pera, huwag kang manligaw sa mga babae. Ano ang silbi ng pagsampal sa iyong mukha at pagpapakitang gilas?
Si Lito ay hindi mapakali sa kanila at hinayla si Lara papasok sa tindahan. I want to see how he can smooth things over. Ngumisi si Mondo. You don't need to say that. Siguradong nagkukunwari siyang nakatingin sa damit niya. Pagkatapos niyang subukan ay sinabi niyang hindi nararapat at saka umalis. Idinagdag ni Jing, na nakatayo sa gilid, sa kakaibang tono. Pagpasok pa lang ni Lito at Lara sa shop, magiliw silang binati ng shop assistant. Sir, alin ang gusto mo? Itinuro ni Lito ang asul na damit na nakadisplay sa bintana. Yung isa. Well, sir, special ang damit na yan. Iisa lang ang damit sa buong bansa, kaya mahal. Medyo nahiya ang shop assistant. Napaka-tactful ng mga salita niya. Dahil masasabi niyang ordinaryong damit ang suot ni Lito, pinaalalahanan niya ito na iwasang mapahiya siya mamaya. Magkano? Ngumiti si Lito. Ngumiti ang katulong sa tindahan at sinabing, 120,000. Nang marinig ang presyong ito, namutla ang magandang mukha ni Lara at mabilis niyang hinayla si Lito palabas ng silid. Hindi na ako bibili, Lito. Hindi ko talaga gusto ang isang ito. Sa sobrang pagkabalisa niya ay namula ang dulo ng ilong niya. Tumayo si Lito at walang pakialam na sinabi, ito. Kukunin ko. Subukan niya. Nag-alinlangan sandali ang shop assistant, ngunit ibinaba pa rin niya ang palda at ibinigay kay Lito. Sa sandaling ito, mabilis na lumakad ang manager. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na babae na may matulis na mukha at makapal ang make-up. Teka, hindi binibenta ang damit na ito. Pwede ka namang pumunta sa ibang tindahan para tumingin ng iba. Ang manager ng tindahan ay tumingin kay Lito ng may paghamak.